Sa gito'y buhaton sa bata, basta magsigi og saba-saba din sa sulod, atong adto sa gawas, aron adto mo magtabi-tabi dito. Aron malingaw siya. Mutabi raman gyapon na bisag tuanan nas gawas. Moro man ay iyang ikinahanglan. Pero ganhin na sa sulod niya buhaton, kita madisturbo na ta. Sagdilan kay makasimba ra gyapon mo kamong nagdaan ng bata. Kay mao man sanay paagis bata sa pagsimba. Ang iyang kinaiya o ang iyang gibati maunay pagsimba niya sa Ginoo o maunay gitawag og the truth. Ang bata nakasintro gina sa truth, dili na pwede natong supakon. Ano? Lingay mong tupad ingna nakasintro kas kamatuoran. Ingna nakasintro bakas kamatuoran o nakasintro lang kas imong gusto. Lahi ra ba na nakasintro kas imong gusto, usahay dili man na mao ang tinuod, pero imo lang nang gusto. Lahi sa nang makasintro kas kamatuoran. Mao bitaw diri sa atong ebanghelyo, ang gitudlo ni Hesus mao ang pagampo kining gitawag natog amahan namo, our Father. Ug ang iyang gisintro nga iyang paripit sa ebanghelyo kining pagpasaylo sa nakasala nato. Ug unsa may iyang emphasis ingon siya, kon pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Kinsay mooyon ani, taas ang kamot. Taas yan. Ang kanang wa mo isa, wa mo mooyon. So posible na mong maimperno. Sa ato pa dili mo pasaylo basta dili mo kauyon. No? Pero ang gusto ni Kristo, pasayloon gyud ang nakasala nganhin nato. Doon na pagan ini emphasis 77 times, kapito. Nganong mao man ay emphasis ni Kristo aron makit-an nato ang kamatuoran. Kana manggong mangita tag kamatuoran nagigiyahan tas atong kasuko, gigiyahan tas atong kalagot ug pagdumot, di ta kakita as kamatuoran. Mahimo kang biased. Naminaw mo sa hearing dito sa ICC, naam na social media, nalingaw kog paminaw, naabutan kog alaunas kaadlawon. Kay aligri man kayo, musulti ang side sa prosecutor katong nagkiha nga nagpapriso dito sa atong former president, musulti sad ang kaning defense panel. Mao pa man ni part hangtod pa man ni kuno sa karong 27. Kada adlaw na sila tubag-tubag, sukli-sukli. Malingaw ka Mailhan gid nato kinsa tong nangitas kamatuoran o kinsa tong nangita lang gyud sa katumanan sa iyang gusto. Ngano man kay ang ako nakita lang tingali sayop sad ko, pero murag naaman say ubang mga vloggers o mga komentary sa mga lawyers nga akong napaminaw nga ni jibe sa akong initial observation. Ang dito sa prosecutor katong nagkiha ni President Duterte, daghan kay sila batik nga statement against sa presidente sa gipriso, pero why substantial support? Statement ra ba? Iyang gihimo ang systematic nga pagpatay o nahimo na ning culture of killings aron mapatuman ang iyang gusto, gasugod nis Davao hangtod sa tibuok Pilipinas. Ug hangtod karon naghilak pa ang mga biktima nga gipamatay diha sud sa balay, mga inana ba kanang pakuan gyud paukyap sa dugo. Pagtubag sa diri speakas
Niingon sang pikas, kanang iyang statement, iya nang gisulti out of context. Out of context. Kay among gi-search ang ilang mga statements, kay gibase man na sa mga speeches ni President Rodrigo Duterte. Diha mismo sa iyang speech, iya nang gisumpayan. Murabag kung maingon si Duterte, og musukol patya. Ana, di ba yun siya? Patya ng mga adik. Pero ang iyang context di ay, kung dili mo surrender, niya mo sukol og namiligro na ang inyong kinabuhi, isip self-defense, unhi, ayaw mong pauna. Kay purting gastos gobyerno ninyo para mahuman mo sa inyong pagkapulis, unya patyon lamo anang adik, unhi na lang. Unya, buhata na ninyo, in the line of your duty, do na mo'y total support gikan ako. Ako'y mudupan ninyo, di mo kasuhan, dili sad mo mapriso. Basta inyong gibuhat ang inyong duty. Yan na pag isa isumpay, pero mag-abusar gani mo, doon nag-impernong mahitabo sa inyong kinabuhi. Kay, og inyong abusahan kining akong sugo, pasabot, mupatay ka nga, imo na lang yung gitoyo, mas grabe pang imong silot sa kriminal nga imong gigukod. Gisulti na sa iyang speech, pero dili na kuhaon, matod pa sa pruiba diri ni Kaufman, dili tiwason og kuha sa mga prosecutor. Kadto ra yung giingon nga, patya og musukol. Nga namang ingon ana man. Kay ang prosecutor, ang ila ra yung gusto nga malata si President Duterte sa prisuhan. Kana ilang objective, dili ka matuoran. Ang ilang objective nga malata lang yung kadias prisuhan. Kaya di ko kadawat nimo. Nya niingon dayon sila, kung dili ni ninyo siya, kay karon ko ang paman, confirmation of charges, pasabot, dawaton ba ang kaso o dili. Mao pa man ron ang ilang stage sa aning ilang step by step man na. Ang sunod ana og dawaton na ang kaso, mao na to ang kuan na gyud unsay tawag na litigation naman tingay na. Di man ta lawyer. Niingon sila didto sa ilang speech ang prosecutor, kung dili gani ni ninyo tagaag higayon nga mahiring gining kasuha, inyo ning dili ninyo i-confirm ang charges. Ingon ana pagkasulti tingali, dili ninyo i-confirm ang charges, maglakaw ni nga malipayon ug magpadayon ang iyang virus, ang virus ni Mr. Duterte nga naka-influensya na og millions of Filipinos, kaning virus of impunity. Kana bang magsalig na lang nga dili ko mapreso bisag mo patay kog tao, mo nang kuno nga virus. And there are millions of clowns, Duterte clowns sa Pilipinas. So ang tanan nga ni pabor kuno ni President Duterte, mga clown sa Duterte, mga bloodthirsty people nga nangandoy ra gyung mopatay. Mo na ilang accusation. Mo na ipadayon gining hearing, prisuha gini siya aron di na manakod ang iyang virus, aning virus sa paghigugmas pagpatay. Tubag sa diri ang pikas, ingon sa to siya, kung ang gipasabot sa prosecutor duna gi instruction ug duna say desire si President Duterte nga mopatay, ilagin ng pruibahan. Pero why usas ilang mga witnesses nga mihimo og statement, ila namang gi-review ang mga kuan-kunuhay. Lahi man dito kay ihatag manimo ang inyong mga statements sa witnesses, reviewhon sa speakers, inana ba? Una pa sila mag-hearing. Wa kuno, zero kuno nga naay usa ka witness nga niingon, I personally witness nga duna gyoy gisulti si President Duterte nga duna siya pangandoy or duna siya instruction na patya lang gid ng tawhana. Wa may usa yung nana.
Ang giingon kasagaran gyud didto nga ilang obserbasyon nga gisulti niya nga patya, pero wa siya instruction nga patya na ninyo. Na karon ila dayong tagaag solusyon nga ang gisulti ni President Duterte war on drugs, unya kinahanglan nga kanini ang sumpuon ang drugas aron dili na mukuyanap ang kining mga gitawag na to criminality sa atong nasod nga mausay ni hatag og dakong problema sa laing mga nasod, labi na sa Latin America ug uban pang mga lugar. Sumpuon gyud ang drugas. Unya ang iyang prueba nga si President Duterte nagsulti ani para sa mga Pilipinos, iya dayong gisite sa Diris Prosecutor nga ang Davao killing field sa siya sa mga criminals. Pero human sa paglingkod ni President Duterte og duha ka dekada didto kay gisigihan siya re-elect mga tao, ang Davao karon nahimo ng one of the most peaceful cities not only in the Philippines but in the world. Recognize siya, equivalent siya sa mga Singapore, Japan, equivalent siya diha ang Davao. Unya kun ang gi-spread ni Duterte ang virus pas killings, hangtod karon gasige pa untag pinatyanay sa Davao. Hangtod karon gasige pa untag pinatyanay. Di ba? Unya pagkalingkod sa niya din hinato sa atong nasod, matod pa atong Kaufman, nagpadayon ang iyang pagpakigubat sa drugas aron mapanalipdan ang kinabuhi sa katawhan nga Pilipinos. Ug tungod ana, wa gyud mawagtang ang gugma sa mga Pilipinos. Majority sa mga Pilipinos nagtawag gid niya og tatay. Ana, ug unsa may prueba? Matod pa niya ni Kaufman, ang rating ni President Duterte way us gikas paglingkod hangtod pag retire. Pero kining nag-accuse niya, iyang gisite si Bongbong Marcos o si Remulla, kay mo may gisite sa defense, katong prosecutor, pulos way klaro ang ilang inistoryahan. Iyas ang gisite dito nga si President Bongbong Marcos naagid say official statement nga gipirmahan o gianunsyo sa tibuok Pilipinas nga dili gid ta mo cooperate, dili siya mo cooperate sa ICC nga modakop ni President Duterte. Di siya mo cooperate. Pero ang resulta ni cooperate. Si Crispin Remulla kanarong atong DOJ kay mao may gibasihan nga statement niya nga di na jud kuno ma-prosecute si President Duterte dinhi kay ang influensya kunong President Duterte makalimpyo sa mga ebidensya, why police nga mo go against niya, why witness nga mo go against niya. Kay porti jud kuno ka powerful ni President Duterte dinhi sa Pilipinas, mo nang di siya pwedeng anhi dinhi i-hearing dadong gyud sa ICC. Kay di si wa gyud powerful, mas powerful niya diri si more control niya tanan ba. Ana. Unsa may tubag sa prosecutor? Ningon sila nga kanas Crispin Remulla, otro sa nangwa gyoy baruganan kay didto sa hearing sa Senate, iya sa nang gisulti di gid ta mo cooperate. Pero naa sila nakuha nga ebidensya, telephone calling. Wala niya gisulti kinsa, upat ka tao nga nag-istorya kuyog ni Remulla, telephone conversation nga nag-discuss sila unsaon nila paghimo ang systematic nga pagdakop ni President Duterte nga mapadaan adto sa dahig. Ug proud pa kuno kaayo ang usa nga niingon, ako mo'y nag-represent
ni Bongbong Marcos para i-arrange yung maayo ang system para dakpon gining ni manggawas gito niya ni og madayon ang hearing. Pero ang ako lang gitanaw ba, kung mangita kag kamatuoran, ang prinsipyo nga barugan mao ang ebidensya. Sa ato bang balaod ba? Dili ang istorya-istorya o ang imong mga gitawag og subjective opinions, kung dili ebidensya. Wa sila'y klarong ebidensya ang prosecutor so far. Ba ray gaaya kadaghan na sa nakadungog ana nga nipatay siya 30,000, nipatay siya. Kadaghan na takadungog ana dinhi. Nya wa gyud kaso nga gi-file nganuman kay dili sila ka-file og kaso kay puro ra istorya. Matod pa sa ni Kaufman, murabag words for the wind, mga pulong nga para ras hangin. Pero kung si President Duterte kuno'y musulti, his word is his word. Murabag barugan niyang iyang word. Pero kung si Bongbong Marcos kuno'y musulti o si Crispin Remulla, para ra ginas hangin, way kamatuoran. Ang mga ingnana, bilingi ay mong tupad. Ingna, mubarog ka sa imong pulong. Barugan na ni mo imong pulong. Unya, kaniingon man mo nga ang slot mo'y atong solusyon aning atong mga project. Mubarog mo ana, dili. Bantay mo ha. Barugan na gini atong pulong. Kay, nito man ta na ang slot. Hatag ng slot. Mo na ang pulong nga barugan, mao nay gitawag og kamatuoran. Pero sa akong pagpamalandong aning atong ebanghelyo, connection sa first reading, niingon there is first reading, ang akong pulong nga mugawas akong baba, niingon ang Ginoo, dili mo balik nako nga dili motuman sa iyang tumong og tuyo. Mura kunog uwan ba nga inig uwan, di gina mo balik ngadto sa langit nga dili mo basa sa yuta. Kay ang purpose sa uwan, aron man tagaag tubig ang yuta. Hatag ginagtubig. Ang pulong sa Ginoo, kamatuoran. Muna iyag yung ipalutaw ang kamatuoran. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang Dios magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ug unsaon man niya pagluwas, iyang ihatag ang kamatuoran. Matod pa ni Kristo, ang kamatuoran mao'y mudala ninyo sa kaluwasan. Pero unsa man giunang kamatuoran nga atong puy-an, ang pagpasaylo sa mga sala. Kay kaning sala mga igsuon mutap-tap gini nato. So nindot kaayo kon maghusay ta nga nagkapasayloay na aron ang kamatuoran nalay atong pangitaon. Pananglitan, gipasaylo na sa prosecutor si President Duterte nga nakapasakit nilag pulong o nakapasakit sa iyang aksyon niya, gipasaylo na niya. Ang pangitaon, ang kamatuoran, ang tinuod nga ebidensya. Mao na lang to'y pangitaon. Pero ang pagpasaylo, okay na. Pwede man nimo ipapriso ang tao nga imo nang gihigugma. Di ba? Di day pwede. Imong bana, gipatay inyong anak. Kay nakaana siya. Nya na bad trip siya, giputla niya sliog inyong anak. Nya ikaw ang asawa, unsa may imong buhaton? Imo gid siyang pailag kaso. Pero pasaylua usa siya. Nganong imo man pasayloon? Kay nadrugas man. Mo tong nakasa. Nakaron, yan okay kang musulti nga, pwede ragid siyang presohon. Nga naman, nakasama man. Pero wa man say problema o presohon siya, kay di man mohunong ang imong paghigugma niya. Isip bana. Mao na pasabot ni Kristo. Ang Ginoo mga igsuon, mutugot nga maadto tas impierno. Kay nakasama man ta. Pero ang iyang gugma, dili mohunong sa paghigugma nato bisag tuan na tas impierno. Di man siya mausab.
Kana bang paghigugma ba, isip imong igsuon, i-maintain gid na, kay mao ginay basic truth nga managsuon ta. Matod pang Bishop Abit Oy, sa dili pa ta magsigig hisgot aning ato mga assignment, kita mga pare, obispo ka, monsignor ka, sa tanang na mga leader ka das district, parish priest ka, formator ka, sa di pa ta maghisgot ana, ato osang dawaton nga kitang tanan managsuon ta tungod kay pulos ta giordinahan sa pagkapari. Ang atong ordinasyon sa pagkapari maoy nakapahimo natong managsuon. Sa di pa ta maglalis diri sa babaw, karing unsay mga posisyon nato, unsay nabuhat nato, i-establish usa nga miila ko nimo nga igsuon ti ka kay pari ka. Di ba? Ilingay mong tupad. Ingna pulos ta binunyagan. Sa wap ka musimba dinhi, wap ka mahimong pipisi, wap ka mahimong liktor, wap ka mahimong choir or singer, wa sa ko mahimong pari, pulos tagibunyagan o wap anang bunyag waon ta taron dinhi. O anha ta diha magsugod. Anha ta mo balik. Mahigugma ba kanako isip binunyagan o nahigugma lang kanako isip pari? Ngayon ito bag. Tubag. Isip binunyagan. Sa ato pag din ako pare, kay matiguang nako o masakit ko, inyo jud kong tabangan. Onyag, akong ripon ang inyong anak, inyo yapon kong tabangan. Dito sod sa prisuhan. Nya digid mo masuko nako, inyo ra kong pasayloon. Kay binunyagan man ta. No? Awa naman ubag ang mga kanahan. Nabisan pag makahibaw mo nga ako din gidispal ko ng inyong mga slot, padayon gyapon mo palit og slot. Ay, istoryahe. Pero congratulations kung tinuod na kay ako maging sino ka man mamahalin kita. Na-statement si President Duterte nga touching kayo, ingon siya, dili ko, muwib ko sa akong right sa pagtambong sa confirmation of charges sa ICC. Una, tungod kay di jud ko mudawat nga dunay jurisdiction ang ICC sa akong pagkatao. Illegal gid ning pag-kidnap nila nako o pagpadala diri. Iya gid nang gibarugan. Ikaduha, dili muhangyo ko nga respetuhon ang akong kalinaw diri sod sa silda nga ilang gibutangan nako. Malinawon siya. To ako no sa silda. Iya na nang gidawat. Unya ningon siya, guwang nako, luya nako, masakito nako, ako na sang gidawat ang kamatuoran nga anytime mamatay ko dinhi aning lugara nga ilang gibutangan nako. Para sa mga tao nga nangandoy nga mahitabo ni nako, pasabot nga mamatay siya didto, hinumdumi ninyo nga ang akong kasing-kasing o ang akong kalag kanunay giyong naas Pilipinas. Mamatay man ko niining maong sitwasyon, padayon kong nahigugma sa Pilipinas. Ana siya. Pasabot, kung mahisgot siya Pilipinas, apil ang mga kontra niya. Tibuok yung Pilipinas ang iyang gimahal. Dili lang para sa iyang kaugalingon. Nya na ni comment nga attorney. Tanawa ragod ang statement ni President Duterte, wa siya mangayog tabang, wa siya mangayog support, wa gani siya moingos mga Pilipino, alsa na mo, pagrally na mo para maluwas ko diri. Wa, iya ra gyung giangkon ang tanan hangtod sa kamatayon. Pero iyang assurance, nahigugma gyud ko ninyo, nahigugma ko sa Pilipinas. Ang akong kasing-kasing og kalag, ang akong lawas madugta man pero ang akong kasing-kasing og kalag naagi dihas Pilipinas. Kanunay kong nahigugma sa Pilipinas. Oh, nindot kahit paminahon.
Ingna ko no, kanunay jud kong mahigugma sa atong parokya. Ingna ko no. Ingna mahurot maning akong kwarta og palit og slot. Ako gining gamiton para sa parokya. Nindot ano? Ato lang na sunod-sunuron siya.